headless chicken. Oh, ano itong pinagsasabi ni Ted Filon mga kababayan na mayroon daw siyang nabasa sa dyaryo na naglalarawan daw na headless chicken o manok na walang ulo ang bansang ito. Di ba ang considered na ulo ng ating bansa mga kababayan ay si BBM? So ibig sabihin, bansang walang presidente? Ang ulo ng bansa mga kababayan, di ba ang presidente? Parang gano'n na nga ang kanilang tinutumbok mga kababayan. Ano nga ba yung pinagsasabi mo, Ted Filon? Panoorin niyo po ha. Headless chickens. Headless chicken! Mga Sino to? manok. Nabasa niya sa Philippine Star mga kababayan. No, nabasa lang niya. Walang Na ulo. parang pinugutan mo ng ulo at tatakbo-takbo na hindi malaman kung saan pupunta. O ganyan mga kababayan, wala nang direksyon. Walang ulo na eh. Na syempre, andun ang mata mga kababayan, andun ang utak. Para na tayong bansang walang utak, walang ulo. Ganda ho ng kanilang editorial mamaya. Pababasa po natin to kay baby girl. Kung ano ho ang kanilang tinutumbok nga dito. Wag na nating antayin. Narito mga kababayan ang ibig niyang sabihin. So eto, editorial ng The Philippine Star mga kababayan. Ngayong araw na ito. Abay tungkol pala ito mga kababayan, itong headless chicken sa pinaggagawa ng gobyerno dito kay aksyon nila kay Zaldico. Na lumalabas daw mga kababayan na ito paghahabol ng gobyerno kay Zaldico is just for the show. Kunwari lang mga kababayan for the show. At bilang patunay daw nito mga kababayan ay itong recent na nangyari ngayon na di umano'y pagkahuli. Pagka-stop, sabi ni mga kababayan Claire Castro kay Zaldico doon sa Europe, sa Czech Republic. Yan daw ang maliwanag na ebidensya na talagang for the show lang talaga. Dahil wala na pala. Nagyabang pa daw mga kababayan itong DILG secretary ni Bangag na si John Vic Rimulya na bigyan mo kami ng 3 weeks. Mapapauwi yan si Zaldico. Tapos ngayon mga kababayan, nagsorry na hindi na daw yan mangyayari. And then, dumistansya ang Malacanang sa sinabing ito ni John Vic. At hindi lang yan. Nagpadala pa daw ang gobyerno mga kababayan ng DOJ secretary talaga na magpunta doon sa The Prague, Czech Republic. At ang masaklap pa, hindi man lang sila nakakuha ng mga kababayan ng red notice para kay Zaldico. At hindi lang yan. Wala na ngang red notice. Hindi pa nila naabutan, hindi nila nakita. At wala na si Zaldico doon sa nasabing bansa. Aroy. Etong mga kababayan, pagre-request nila ng red notice daw kay Zaldico is supposedly noong November pa ng nakaraang taon. Pero, bigo ito mga kababayan gawin. Bakit? Ang kadahilanan mga kababayan, hindi sila makapag-comply ng mga dokumentos. Ano ba kayo? Bakit hindi kayo makapag-comply? Talagang hahabulin nyo ba? O baka totoo ito sinabi ng The Philippine Star na for the show lang talaga? Sa dami-dami daw mga kababayan na pinaggagastusan ng gobyerno ngayon na magpadala pa doon mga kababayan sa ibang bansa para hanapin si Zaldico. Hindi lang isang tao marami. At marami din ang mga kababayan nakatask na mag-apply doon para sa red notice. Sobrang laki na ng gastos. At bakit daw mga kababayan hindi pa mapauwi-uwi at hindi mabigyan ng red notice? Gayong kanselado na ang pasaporte mga kababayan ni Zaldico December pa lang ng 2025. Ano ba talaga? Tapos ngayon mga kababayan, distansya pa ang Malacanang matapos silang nabutata mga kababayan sa pagsabing nahuli. Dahil hindi naman daw yun arrested, sabi niya. Hindi daw arrested ang nahuli sa English, ang caught. Dumistansya din daw ang palasyo mga kababayan dito kay John Vic Rimulya na nagsabing papauwiin na si Zaldico in 3 weeks. At ang mahirap daw, i-explain mga kababayan ng gobyerno ito, ay yung nagpadala pa siya ng DOJ secretary niya sa Prague, Czech Republic mga kababayan para sunduin kanilang term, sunduin si Zaldico pauwiin sa bansa na hindi nangyari mga kababayan. Nasabi ng The Philippine Star, pwede naman daw nila yung gawin sa pamamagitan ng pagkikipag-coordinate na lamang mga kababayan sa embassy ng Czech Republic dito sa Pilipinas. O di ba kaya doon sa embahada natin doon mismo sa Czech Republic, hindi na kailangang magpadala. Gumastos pa. At ang gastos sa ito mga kababayan, shouldered ng Filipino people.
naglustay ang gobyerno na supposedly mga kababayan, ang sabi nila, sabi ni Bangag mismo na magtipid tayo dahil sa krisis sa Middle East. Only to know mga kababayan na matagal na palang nag-apply ng asylum si Zaldico sa France. At dito napagtanto ng The Philippine Star na ang ating gobyerno ay parang tumatakbo na walang ulo. Manok na tumatakbo na walang ulo. Headless chicken. Or worse, baka, sabi ng Philippine Star ha, baka nagkukunwari lang na hinahabol talaga si Zaldico mga kababayan. Ayun. It's either, sabi na, either parang manok na walang ulo na tumatakbo-takbo, na hindi alam mga kababayan kung saan tatakbo hanggang bumagsak. Na wala nang ulo eh. Or, baka nagpapanggap lang daw mga kababayan na hinahabol nila si Zaldico, pero hindi. At mukhang makakakuha pa daw ng asylum itong si Zaldi. Samantala, continue tayo dito mga kababayan. Hindi na natin aantayin yung binasa ni DJ Chacha dahil 3 oras ako nag-antay eh. Hindi binasa. Kayo ha? Promise mga kababayan, hindi binasa yung artikulo. Kaya napilitan tayo na lang ang nagbasa. Bakit headless chicken ang sinasabi nila? Pero ito, continue. Para bagang mga manok na pugot ang ulo na hindi malaman kung anong gagawin. Chicken! Masahe pa po. Masahe pa po. Kasi clearing kasi. First, ano ba ang pinakatampok na balita today, baby girl? Sa Yeah! mga kapatid po natin dyan, Anong- pinakatampok na balita po Anong ay ang balita? nangyari Impeachment! po kahapon tungkol dito sa Ah. impeachment ni VP Sara Ayan ba ang- Duterte. ayan ba ang- Etong walang kwentang Ano bang top story impeachment. mo dyan, partner? Kung hindi about impeachment, ano pang sa'yo dyan? Secret in Prague. Secret in Prague. Prague pala yan, no? Dati Prague ang ating ng mga kababayan. Pagbasa. Prague. Showing tuloy. Pinapalabas pa rin niya sa TV5, yung A Secret in Ah, Prague. Pero ito pelikula? nga, mga kapatid, unanimous Ano nangyari? po. Unanimous. Hindi anonymous, ha? Hindi, unanimous So ang we can call all of them as happy unanimous. happy unanimous. Talaga At mukhang mga kababayan, mukhang unanimous din yan doon sa doon talaga sa plenaryo sa Congress. Mabuti ang ganyan para ngayon pa lang mga kababayan, sisirain na natin yung mga congressman na ipapa-impeach si Sara sa ating mga probinsya. Ayan. totoo yan. Hawak natin ang beat. Hindi na nga kailangan natin sirain talaga, kundi ipakita lang natin ang kanilang mga kababayan ginawa. Sila na sumira sa kanilang sarili. Ipakita lang natin sa tao mga kababayan ang kanilang ginawa. Happy unanimous. Tama ang sinabi mo Mm. na dapat may adjective na happy. Alam mo kung bakit? Nagpalakpakan eh. Oo nga no. Kaya talagang ito ang mga happy. High five. Si Percival mga kababayan, standing ovation. Si Luis To at si JJ Suarez, high five. Unanimous Sila ba members nagpalapakan natin. dahil napagkamalang si Piolo, si Popoy? Bako. Oh, talaga. Kabaklaan no, itong si Percivalis mga kababayan. Ang kanyang issue, hindi daw si John Lloyd ang nasabi niyan, kundi si Piolo. Diyos ko. Oo nga eh, nalito lang yung isang congressman. Wala kaming pakiakla. Kayo naman. Oo. Kayo. Smile naman kayo dyan. Okay, tuloy mo yan. O, ito nga mga Wala kaming gana mga mag-smile. kapatid, bumoto nga po ng unanimous kahapon, Miyerkules po, April 29 ng House Unanimous Justice ang mga Committee hippopotamus. para po ideklara na may probable cause para po ma-impeach si VP Sara Duterte. Sige! Impeach nyo! 2 taon na lang mga kababayan, tandaan nyo. Papunta na po ito sa full Etong impeachment mga kababayan mga 6 to 8 months pa yan. So pagkatapos niyan mga kababayan, ang natitirang panahon na lang ni Bangag, just over a year mga kababayan. Iiwan na yan siya ng kanyang mga buhaya. House vote, yung binabanggit mo na mangyayari po on May 4. At Before that, girl, meron munang votation doon Votation! sa magiging committee report ng yan. Committee on Justice. Oo. Okay. So lahat po ng 53 members na present kahapon ay bumoto nga po pabor sa dalawang magkahiwalay na motion. So yung isa po yung Sabella complaint at yung isa Sabalya, hindi si Belia. Saba as in Saba de Lima. Cabrera complaint. Wala kahit isa Oo. na tumutol dito sa dalawang Yan, motion. yan, Klaro na mga kababayan, dyan pa lang. Alam na natin. Motion of the representative of Mamamayang Liberal actually is Saba, si Saba de Lima. very valid, no?
valid yung... ang kanyang motion na pag-isahin na lang ito. Tama, i-consolidate nga daw. Yan po ang... Ayan, disgrasya yan mga kababayan. Dalawa yan eh. Isi-separate nila. Isa lang impeachment ang kailangan na mga kababayan i-transmit. Dalawang complaint. Another na naman yan mga kababayan butata sa Korte Suprema. Pagsamahin na mga kapatid itong dalawang impeachment complaints na ito. At tama in-explain dito ni Manong Ted, yun din ang gusto nating malaman after po ng botohan na ito, ano na ang susunod para sa impeachment ni VP Sara Duterte? Tanungin natin mamaya si Chairperson Luistro kung sakasakali nga Ay nako, wala kaming pakidyan sa ngiwi na yan mga kababayan tayo nguso. papala rin. Pero basically, gaya po ng kanilang naipaliwanag din kahapon, gagawa ng committee report. Yun, kasi sa kasaysayan Gagawa na ko, naman ng mga bilang isang invento. tao, ito ang kauna-unahang impeachment na talagang tututukan Sa ko. kasaysayan mo bilang Oo. isang tao, Dati ka pala, impacto. Kasi mahilig ka sabihin yung kasaysayan, hindi ba, baby? kasaysayan, Baby yak, kadiri kayo eh. kasaysayan ko bilang isang tao. Wow. Dati yung aswang ka pa, hindi ka nanood. Napatawa mo ko eh. So, ayun nga, ito yung unang impeachment na tututukan natin. Kasaysayan ko bilang... Ano pwede ba mo dapat? sabihin mo sa aking karanasan. Hindi, mas gusto ko sa kasaysayan ko. Parang history ako. O sige, sa aking karanasan bilang isang tao. Ayun. Bakit nung hindi pa ka ba tao? Mas tama na ba yun? Kaya nga ba sabihin yung Tao. Emphasize talaga na tao. Bakit sa akin bilang isang Hindi, dating ito na lang. hayop, Dati hayop. Hayop ka. Ito na lang. Para mas tama. hayop na naging tao, In my lifetime. Hayop! Pwede na ba yun? Yeah. In my Hayop. lifetime. Ito yung sa akin unang po karanasan bilang isang dating hayop na naging tao, nakabaliktad eh. Subversibal yan Diba eh. kasi dating tao na naging hayop. Oo. In my lifetime, ito dati yung pong tao, ano po, na naging hayop na ngayon. May mga ganun. Oo. Malahayop sa Mga buhaya na. Naging buhaya ng Congress. Hindi ba? Totoo naman. Madami yan at dumami yan. Ito yung impeachment. Tandaan nga sa Congress, marami. Naging buhaya mga kababayan. Tutukan. So medyo hindi talaga ako hindi ko masyadong kabisado yung proseso nitong impeachment. Kaya dapat malaman nating lahat kung ano na yung susunod mga kapatid pagkatapos itong botohan na ito. Kasi ang iniisip Ang susunod dyan ay di ba si Sandro Marcos mga kababayan, na, hands-on na daw sa mga buhaya? Nag-headcount na daw? ito, diretso na agad sa Senado. Hindi pa. Anyway. Hindi pa pala. Okay, well mga kapatid, by the way, mamaya din po meron tayong gusto pong maipaliwanag dito po sa, alam nyo, this is really very interesting. Para po sa mga nag-aaral ng batas, no, mga law students. Ang ating pong kataas-taasang hukuman, marami siguro, no, ang mga... Ang fourth grade, kumusta ng fourth grade? Sabi ng mga kababayan ng Supreme Court, hindi daw yan right now. Hindi yan ora mismo. So paano na yan? Pahiya na naman si mga kababayan, si Soto. Diyos ko. Professor sa College of Law, sa mga no, sa mga nagbibigay po ng mga review sa bar examination na palagay ko po tumaas din po ang kilay dito. But again, yan po ay nagkakaisang desisyon. Isa lang po nag-abstain dito. Doon po sa naging petisyon para sa definition ng forthwith. Ayan. Bakit tataas ang kilay? Ay, isa ka pala mga kababayan. Isa din pala ito si Ted Filon, no, sa nagpupush talaga ng fourth grade na ora mismo. Wala na. Unanimous mga kababayan. May isa hindi nakaboto, abstain, pero as good as unanimous pa rin. Na hindi yan ora mismo. Pwede nga daw mas matagal mga kababayan o pwede mas maikli. Depende kung ano ang talagang tamang process mga kababayan. Due process talaga ang ending. According to the provision of our Constitution. Iba na po ang definition ngayon ng forthwith na Hindi iba. Kinlaro lang sa inyo. yan. Although, pwede pa rin natin pong sabihin na napaka-safe nito pong definition na ito. Depende kung sino nakaupo doon sa liderato ng Senado. Mamaya po yung forthwith na yan, ha? Okay? Kasi climate change, kaya nababago na ang meaning. Uy, tanggapin nyo na lang. Alam kong atat na kayo sa impeachment, pero alam naman natin yan yung impeachment na yan mga kababayan is budol yan. Kayo naman. Oo, kaya may mga agam-agam din yung iba, no? Dito po sa mga nagiging desisyon ng Supreme Court recently. Walang agam-agam. Na para bagang tama din po, no? Tama din po mga kapatid yung pag-iingat kahapon ng Committee on Justice doon sa opening ng mahiwagang Kahon! green box. Tama, no? Tama.
Ang nakakatawa mga kababayan yung sina Percy Vales at saka si Cheljok, no? Natakot! Ayaw na pabuksan. Doon sa ating stasyon. ang angas mga kababayan bago nung nasampahan ng kaso, tayo ngayon, wag na nating buksan yan. Ang galingan, mahiwagang black box. Box. Na may kasamang, mahiwagang pack. Sabi ni Marcoleta mga kababayan, hawak mo na yan hawak mo na ang kahon bakit mo pa bibitawan? Ay nako. Lalabas na si Joey Na may Rebato. kasamang mahiwagang black box. Yan. Maleta! Ang gusto namin, ang talagang issue dito mga kababayan na pinapatay nila, yung issue ng maleta. Yan dapat, yan ang significant mga kababayan na issue. Bakit nila pinapatay ang issue niyan? Dahil sila ang matatamaan. So this time, green box. Okay. Na hindi na nga nila binuksan. Sige, tama din po yung naging desisyon po ng nakararami kasi nagbutuhan sila dito na pati ho si Shell Jokno, sabi nga Natakot kasi nakasuhan pati si Niwi. kokontra ako ngayon kay Madam Leila de Lima. Dahil saba. At kagustuhan na buksan ang box. Kumbaga, mas dun siya ho sa pag-iingat. Kasi nga, baka ho maging susi iyon para sa panibagong petisyon at pagbigat Kaso talaga. ng Supreme Court. Hindi lang Sa iba ho naman, no? Baka Pero may pananagutan pa rin doon mga kababayan ng Pipi Sara, buksan nyo. Oo. Buksan nyo. Hinamon nga, di ba? Kasi, Di ba hinamon mga kababayan ni Marcoleta si Luis Tro? Hawak mo na Huwag mo na bitawan. buksan, oops, talagang pupunta ako ng Supreme Court. No? Sigurado yun. Yung Supreme Pero anyway, nabuksan na nila ang AMLA. So, Court naman, wala na. sinasabi nila, ako, pag binuksan. Ganun nakaabang silang lahat. Ay, alam niyo ho yun, para ho sa Papasukin ako. akin lang. Kasi, Muntik tayo nabudol kay Willie mga kababayan, no? Bumaliktad si Willie Bumangag si Willie last minute mga kababayan, di ba? Nung tumakbo siyang senador, dumikit kay Marcos. Tapos sa galit natin mga kababayan sa Bagoong Pilipinas, sasabi ko na, mas maganda na siguro si Willie dahil kaysa naman Bagoong Pilipinas. Yun pala later on, yun na, bumangag, natalo. Dumistansya na lang siya sigana. merong mga pro-Sara na gustong pabuksan, di ba? Oo, hindi dahil sa gusto namin malaman, kundi para mateknikal kayo. Yes, meron. May catch doon So, sabi nga, kung boundary ka na, bakit mo pa gustong ilagay sa question? Sobra na nga sa boundary. Overflowing na nga ang kanilang ginawa mga kababayan. Excessive na sa batas. Lahat ng proceedings. Tama ho dito si Chairman Luistro. Ay, nako, tama. I sincerely believe tama Mga hudas. po ito. Di ba? Boundary ka na Tapos bibigyan mo pa ng pakakataon para questionin. Nag-iingat sa isang desisyon. Maaaring lahat ng inyong pinaghirapan, dinastusan ng taong bayan ay mapeperdisyon. Diyos Yun ko, po Lord. yun. Yan ang Pinastusan ng taong bayan talaga. Yan mga kababayan. Nasayang lang. kagandahan doon sa naging desisyon po nila. Huwag na natin buksan yan. Hayaan na natin yung trial, yung mga senador bilang mga judges ang magsabi, buksan ang mahiwagang green box na yan. Kung kinakailangan, Yan ang magpapabukas dyan mga kababayan, si Virus. ito'y matutuloy sa Senado at kinakailangan niyo po ng host Tapos, hindi naman yan ang issue talaga. Ano bang issue nila? Di ba confidential fund? Yan mga kababayan, wala na. Invento na lang sila ng issue. dyan para sa pagbubukas ng box na ito. Ako na po ang mag-host niyan. Oo. Para mas masaya naman para sa taong bayan. Libre na po. Ay, nako, wag nyo kaming entertain. Doon ka mag-host sa flood Hindi po control. ako magpapabayad. Sige, hawak mo ang box. Sige. Hawak mo ang box. Hawak mo ang box. Dito kunwari ito yung Eto successful sila mga kababayan na talagang patayin ang issue sa flood control. Dahil hindi natin maiwasan mga kababayan na mag-engage dito sa usapin ng impeachment ni Sara. Dahil importante ito sa atin box. Sasayawan mo muna yan. Hawak ko ang script. Hawak namin ang mga buhaya. Kami ang mga crocodile. Diyos ko, Lord.
seryoso. May araw din kayo. Sorry. Makapiright kami niyan sa kanta nyo, ha? Anyway, sige po. Copyright. Kasi 6:24. Ah! Well, sa ngayon, depende nga yan kung ikaw ba ay DDS or DDH dito po sa puntong ito. Pero, ito ho kasi proseso na nandiyan yan na, so hintayin natin. Na umusad po yung proseso. Pero, wag kayong umasa na magpapanching bag lang ang mga Duterte supporter. We will fight. Kasama na si Sara, we will fight. And then, kung panahon na namin para rumesbak at gumanti, wag kayong mag-iiyak, ha? Wag kayong mag-iiyak. So, ngayon, doon sa Senado, sigurado din po kung ngayon pa lang, yan po ang pinaghahandaan Diyos ko, Lord. ng kampo ni VP Sara. Kinalimutan na nila Lacson at Soto, mga kababayan, ang flood control. Diba? Sabi ni Lacson, nag-aaral na daw siya kung paano i-handle ang impeachment. As a matter of fact, ano ang kadiri. official reaction ni Attorney Michael Poa? Opo, sabi niya, on behalf nitong kanilang defense team. Siya nagbigay sa atin ng statement kahapon. Oo, Meron siya statement. ang Maiksi lang naman sinasabi niya. Ang sinasabi niya dito, yung narinig ko sa mga balita, ang sabi niya, in-expect na daw po nila na magiging ganito ang procedure dyan po sa Kamara. Kumbaga, Abusado yan eh. alam na ng kampo ni VP Sara At na maganda yan, mga kababayan, dahil mayroon silang bala para para ireklamo. talagang lulusot po ito dyan sa House Justice Committee. May sinasabi sila mismo sa kanila pong statement, no? Na kumbaga, doon na tayo magkita-kita nga sa trial. Alright? Basically po, hindi na ito, kumbaga, this is not unexpected. Yan na po ang inaasahan nila. At Last year pa nila in-attempt yan eh. sila po ay handa, no? Na harapin ang lahat ng ito sa Senado. Ngayon, mga kapatid, in the Senate, muli ang kailangan po nila, ayan, anong sabi? 16. Yan, okay. Ito yung official statement po. Basahin mo, baby girl. The finding of probable cause by the House Committee on Justice was not unexpected given the direction the proceedings had taken. We respectfully maintain that the proceedings before the committee departed from the constitutional design, instead of confining itself to the verified complaints and their attachments. The process expanded into matters that properly belong to a full trial. The process expanded into matters that properly belong to a full trial. Well, anyway, sabi ko nga din, sa atin din pong naging mga unang panayam kay Atty. Michael Poe, sinasabi niya na sila po ay naghahanda na rin nga dito po sa posible na ito po ay maipanig in the Senate at doon po magkaroon na po ng trial. 18 votes to convict, 9 votes 16. Lagi kang palyado dyan sa mga sa usaping yan. 16 lang. to acquit. Mali din. Not necessarily boboto ng no. Kahit pa'y abstain, mga kababayan, as long as hindi nag-yes. Alright, so ngayon pa lang po din, mga kapatid, sigurado po ako, meron na pong kanya-kanyang mga usap-usapan yan kasi nga, meron pong paparating din na 2028 Election. Yan. Diyan na tayo maghiganti, mga kababayan. elections. Ito po ay national presidential. At meron din po diyang mga re-electionista. Alright, so depende po naman ito sa magiging, alam niyo na, mga survey sa mga damdamin Survey ng test. ating po mga kababayan. So, wag na ho natin pangunahan muna yan. Hintayin po natin hanggat sa ito po ay Hantayin natin hanggat sasabihin na naman ng Korte Suprema na violation sa due process. dumating sa Unconstitutional. mapagbotohan nila at totoo bang makakuha sila ng minimum lamang, maliit lang po ang threshold 105. dito, 1/3 lang na Sa Congress. kinakailangan pong lagda o boto pabor doon sa articles of impeachment. Okay? Hanggang dyan lang po tayo muna. Pero Oo nga, no? Tapos bakit sina Lacson, mga kababayan, at Soto nagpa-meeting na? Diyos ko, Lord. Di pa nila alam na papasayan doon? Parang alam na nila, mga kababayan, na ito na ang script. po, sa ating mga motorista, ang pangitain po, Disgrasya na naman ang mga motorista. magkaroon na naman ng malakihang dagdag presyo. Karo-rollback nga lang eh. Parang binawi agad, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Dito ho natin yan malalaman din kung paano po ngayon
ano ang magiging desisyon ng DOE. Kung magkano, kasi di ba sila na... Ano yan? Lokohan yan. Ang rollback, Lokohan na mga sila. kababayan. Opo. Ang rollback, laban bawi. Kung sila po ang magsasabi na ito, ang umento, gaano kalaki po itong umentong ito. Kasi ngayon, so far, ang kalakaran po sa world market, tumaas po ang presyo ng krudo. Ayun. So titignan po natin yan. So ngayon pong weekend, abangan natin kasi pag Babawiin din para ang may rollback. na po na mag-uumento, we suggest na magpakarga na po tayo kasi by next Magpapanik week, na naman. hindi mo rin alam kung saan tayo dadalhin. Tapos sasabihin na ng bangag, may ibabalita ako sa inyo. Tataas ang presyo ng crudo. Sana ganyan din, no? Dahil, ang angas mga kababayan ng kabangagan na magbalita ng may rollback tapos later on, binawi pala. Pero ito po ang malupit na katotohanan. Malupit na Sa dis. ating pong ekonomiya, sa ating pong bayan na kakaharapin natin. Ngayon po baka hindi pa ganoon. Pero pagsapit po ng bare months mga kapatid, baka po magsimula na ng ating maramdaman itong epekto ng lahat ng ito. Ito Eto ngayon mga kababayan bakasyon pa Wala masyadong mga estudyante. pong US dollar ngayon na 61 pesos na mahigit. Matindi po ang dagok nito. Ay, oo. Etong disgrasya mga kababayan, worst in history na the lowest peso value in Philippine history. 61, malapit na mag-62. Yan ang sabi natin mga kababayan, di ba inartificially nila na wag pataasin ang dolyar. Tapos until such time na hindi na nila kaya. Eto na mga kababayan, eto na. Disgrasya na sila. Unstoppable na itong pagtaas ng dolyar dahil wala na silang pangtapal na i-prevent ng pagtaas. Ubus na. Kasi maliban sa petrolyo na dollar, halimbawa, yan pong sa kuryente, no? By the way sa kuryente, meron kaming binubuong research dito, at sana nga po mabuo natin ito. Makagawa kami ng Think About It Special Edition. Think about it. Alright? Matagal na kaming nagtitink. Dapat, panahon na sa pagkilos. Para huli nyo maipaliwanag, mapagtanto. Sa panahong ito, maging matalino po tayo sa dami ng hunyango na nagpapanggap na kunwari. Dami talaga. Kunwari, gusto ho nilang mababaan ng ating electric bill, etc. Pero sila pala may gawa. Yan. Mga buhaya na yan. Mga buhaya. Yung kaplastik Mga unggoy. ay kung ano-ano po ang sinasabi, pero sila po ay isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nasa dilak dito. Yan, mga mambubutas. Exactly. Ngayon, puntahan natin tong kuryente. Yung pong ilang halimbawa, malampaya. Yung pong presyuhan po ng gas dyan, dollar denominated. Oo, naka-US dollar. US dollar. Paano na to ngayon? Nabagsak ang dollar. Oo. Di ho ba? So ito hong lahat ng ito. And of course, yung sinasabi po na more imports para po sa mga pangangailangan sa produksyon. Lahat nag-import tayo mga kababayan. Pati galunggong. Steel, lata, etc. So ito paano yung na yan? ating pong dapat na paghandaan. At sana nga po dito, naghahanda na rin po ang gobyerno at magpakatotoo. Kasi maaari sabihin nila Nagpapaka-plastic na yung pong basic commodities, Hindi lang nakakadiktaho papakatotoo. sila na walang galawan yan, etc. Mga plastic. Pero sa panahong ito, halimbawa na lang, sabi ko nga kanina kay Aaron, lotion. Lotion. Yan, Ted, di ba? Iba yung pinopromote mo Bravo mga kababayan. Pinopromote yung supplement for men. O ingat ka nakakaano yan. Marami nang nag-atake dyan dahil sobrang sa pampatigas. Hindi naman kailangan. Totoo naman. Si Tulpo, Robos. Ito, Bravo. Po, mabubuhay ka ng walang lotion. Pero may mga tao po na obligado ngayon po Pag-lotion. Pag sobrang lamig, lotion. Pag sobrang init, lotion. Kasi Lotion. baka mauwi sa kung anong skin disease ang balat mo nang dahil po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. True. Mag-grocery po kayo ngayon. Aba, Ang mahal na ng lotion. hapon ako'y nawindang kasi binabantayan ko itong 40 pesos ang Ang itinaas. idinagdag sa linggo lang. Kasi kung Lotion? bakit hindi naman importante. Oo nga po, hindi siya prime o talagang necessity na commodity. Pero sa mga panahong ito, kailangan ng ibang mga tao yan.
Halimbawa na lang po mga kapatid, toothbrush. Ay, toothbrush. Diyan, nakatipid si BBM dyan, mga kababayan. Dahil mukhang hindi na nagagamit ng toothbrush eh. toothpaste. Ngipin! Dumi ng ngipin. Dilaw Alam po pa. ninyo, hindi, pwede ka naman Sabi ni BBM, wala akong pake dyan, no? Tumaas na, presyo ng toothbrush. bumili ng Di ako pinakamura. affected. Ayoko naman. Pero pansinin po ninyo, itong hindi kasama doon sa prime commodity, Alam nyo, ang sagot dyan ng gobyerno, mga kababayan, baguhin nyo na lang yung lifestyle ninyo. Oh, bago na lang daw ng kaugalian, mga kababayan, kung sanay kayo sa luho, mamaluktot. Oh, parang ganyan. Pagtipid. doon sila ngayon nag-uumentuhan. Ultimo pang mumug mo kung may sore Mahal. throat ka. Ang laki na po ng inumento. Doon na lang tayo magmumug ng asin. Mga kapatid, siguro baka sasabihin ng TTI, magmumug ka ng asin. Oo. Yan talaga. See? Big na may asin. Ha? Oo naman. Hindi naman importante yun, te. Kung Although- nananakit ang lalamunan mo, magmumug ka ng asin. Na may Oh, sabihin na nila, di bali na mabaho hininga. kasamang mainit na tubig. Pero valid po itong concern sa ito ni Manong Ted. Naalala ko, nakausap natin dito sa Eto What's rin, on Your Mind. Ayan tuloy, nasa mid na siya. Lalamunan Oo. ko tuloy, gusto kong magmumug ng... Sa amin po Sige. kasi, dahil ang trabaho natin, syempre, di ba, boses, kailangan natin yung pangmumug na yung sinasabi. Oh, dahil kung hindi kayo magmumumog, kawawa yung susunod sa inyo na host sa amoy ng mikropono. mo. Naalala mo, nakausap natin dito, yung may anak na merong skin skin disease. na Kung ako ang host niyan, mga kababayan, magdadala ako ng microphone ko. If ever lang ba, dahil ang dami nilang laway, tatalsik yan sa mikropono, mga kababayan. kailangan bumili ng mamahaling lotion. Oo. Kung yung binabanggit mo na yun, for others, not a necessity, para sa anak niya, necessity po yun. At pinipilit ni Kuya makabili buwan-buwan ng pangangailangan ng bata. Para sa bata. Well, yun na lang po, basic foreign debt. Dollar yon. Di po ba? So again, mga kapatid, ito lang po ating panawagan sa lahat ngayon na may mga trabaho. Salamat po tayo at trabahuin po natin na maayos yan. Amen. Amen. Sa mga panahon. Amen. Trabahuin natin para may pang bayad tayo sa tax na ibigay sa walang trabaho. Ito, Ang bangag, no? Ang bangag, mga kababayan BBM. Patuloy naman sa pamimigay ngayon ng ayuda. To Lord, itong bangag na to. Opo, huwag tayong papatay-patay. Oo. Kung kinakailangan, tayo po'y magdoble pa ng ating effort at energy to be able to help, to deliver sa ating pong kanya-kanyang gawain. Dahil bukas makalawa, baka humanto sa makakataon, na pag nahihirapan, Patay na! Bukas makalawa tayo, mga kababayan, patay na tayo. Palay natin. Hindi natin alam. Ay, nako. na ang mga nagpapasweldo, Oo. mauwi po tayo sa pagbabawas ng mga empleyado. Hindi Huwag sana malayo. mangyari yan. Kaya ngayon pa lang po, importante po, kung may trabaho ka, pagbutihin mo ang trabaho mo. Amen? Amen. Sabihin mo kaya yan kay Bangag. Dahil lahat ng ito, mga kababayan, dahil sa presidenteng walang mga kababayan. Ano nga sabi nila, walang kwenta. Po, nasaan ka ba nagtatrabaho? Dahil po, parang nung pandemic time, nangyari po yan. Mas maganda pa nga daw ang pandemic dahil hindi mahal ang bilihin. Kakaiba rin po itong ating pong hinaharap Ngayon, na problema. Sobrang mahal. Amen! Amen? Alien! Ano masasabi dito, mga kababayan? Post comments below.